memorize ng mga aralin. Kaya para hindi mahirapan ang mga anak natin, mga food for the brain ang dapat nilang kainin. Dahil ang mga chikiting natin, sasabak na naman sa pasukan ang pag-aayos ng mga gamit nilang pang-eskwelahan, atin na namang pinagkakaabalahan. Pero ang kanilang mga baon, dapat din nating paghandaan para naman ready sila sa matinding aralan. Kaya naman si Mami Sydney, ito rin ang katanungan. Gusto ko pang malaman kung ano pa yung mga pagkain na pwede pang idagdag sa kanya para mas maging matalino siya. Ano nga ba ang mga pagkaing pampatalino o tinatawag na food for the brain? Kilalang pampatalino sa ating mga Pinoy ang mani. Mani, oo nga, mani. Pampaano ng utak yon. Para daw hindi makalimot na mani. Siksik ang mga maning tulad ng kasoy sa omega-3 fatty acids. Nakakatulong daw ito sa paglaban sa insomnia, pati na rin sa pagtalas ng pag-iisip at memorya. Pero payo ng nutritionist, isang palad lang ng mani ang dapat kainin 3 beses kada linggo. Pagka sinasobrahan, posibleng magdulot ito ng arthritis sa pagtanda at sobra-sobra rin ang fats o tabang makukuha rito. Si omega-3 fatty acids, kailangan ito for brain development, yung myelin sheath ng ating mga cell membranes sa ating utak, nagiging or nagagawa niyang maalagaan. Isa pa sa mayaman sa omega-3, ang paborito nating tuna. Dahil ang fats nito ay healthy, nakakatulong din ito sa pagkakaroon ng sharp memory. Gabay natin yung sukat ng ating palad. Kung gaano siya kalaki, kung gaano siya kapal, ganun lang yung kakainin mo sa isang upuan. Mahalaga kasing bigyan daan din ang ibang pinagkukunan ng protein bukod pa sa tuna para sa ikabubuti ng kalusugan. Ang dating summa cum laude na ngayon math teacher na si Julius, meron din daw sikreto sa kanyang pagre-review. I learned from one of my teachers before, way back in high school, that eating chocolates can stimulate your mind while reviewing for an examination. So, based on my experience naman, I think effective siya. Kasi, especially the dark one, kasi talagang yun yung rich in stimulants na talagang you will keep you awake while reviewing. It's more of a mood enhancer. So siguro, if you are studying and you're a little bit yung parang down, pwede ka siguro mag-take ng chocolates just to elevate your mood para to stay focused sa ating pag-aaral. Kapag kumakain tayo ng tsokolate, nare-release ang serotonin o happy hormone. Kaya naman ginaganahan tayo sa pag-aaral. Pero dapat 5 kagat lang ng tsokolate ang kakainin kada araw dahil maaari raw magdulot ng pagtaas ng blood pressure o diabetes kung sobra-sobra. Pati ang kapeng paborito ng marami tuwing agahan, drink for the brain din. Meron itong caffeine na pampasigla ng ating mga isipan. Pero hindi sa mga bata ha, kundi sa mga nasa kolehiyo ito nire-rekomenda ng nutritionist. Para mas madali tayo yung ating recall sa ating pag-aaral, aside dun sa pagiging stimulant nga niya na magiging awake tayo. Pero again, kailangan nating malaman yung individual tolerance natin kasi posibleng yung iba sa isang kape pa lang, iba na yung epekto sa kanila. Pati ang pang-agahan nating itlog. Ang pulang bahagi nito mayaman naman sa choline na nakakapag-improve daw sa mga memory function ng brain. Pero dahil mataas sa kolesterol, isang itlog lang daw kada araw ang dapat kainin. At syempre, hindi pwedeng mawala sa listahan ng brain food ha, ang mga masusustansyang prutas at gulay. Kapag namimili raw ng mga ito, mainam na piliin ang pinakamatitingkad at makukulay. Indikasyon daw kasi ang kulay sa dami ng antioxidant nito na nakakatulong sa kalusugan ng utak. So antioxidants again will protect your cells from the free radicals that causes cell damage sa ating brains. Sa isang organic restaurant sa Green Hills, specialty nila ang egg salad sandwich with cherry tomato na mayaman din sa choline. At ang vegetarian wrap na ito, binibidahan ng mga gulay na siksik sa antioxidants. May cherry tomato, pipino at lettuce na nilagyan ng isang healthy dressing tsaka binalot. For dessert, nariyan ang blueberry choco ice cream na hindi lang mayaman sa antioxidants, nagpapagood mood din ito. Ang
restaurant naman na ito sa Quezon City. Ipinagmamalaki ang kanilang kamote croquetas na may kasoy sauce, mayaman sa omega-3. Meron ding garlic noodles na may broccoli antioxidants at pinudburan ng omega-3 rich na walnut. Ang organic coffee at dairy-free choco cake naman nakaka-stimulate ng brain. Pero payo ng nutritionist, bukod sa mga food for the brain, mahalaga rin ang sapat na tulog at pagkain ng kumpletong agahan bawat araw. Parang ating mga anak, laging healthy ang katawan at utak.